Hi guys! Welcome back to my vlog! So babalik na pala ako sa pagpa-vlog dahil sa Switzerland at dahil sa request din ni Mother Dear. Sabi niya kasi mag-video ako, send ko sa kanya. Then mag-vlog na lang ako para makita niya yung buong lugar. So, ang aming itinerary is 3 days kami sa Switzerland. Bale, naglaan ako ng 1 week sa 3 country which is Paris, Switzerland, and Italy. 2 araw kami sa Paris, then 3 days kami sa Switzerland, and 2 days kami sa Italy. So sa 3 days namin sa Switzerland, at 1 araw is nilaan namin para sa biyahe kasi from Paris to Paris. From Paris to Switzerland, nag-train lang kami land-based kasi gusto namin ma-experience yung view from Paris papunta sa Switzerland. Then after nung sa biyahe, nag-prepare kami, pahinga, prepare, pagkain para sa dadalhin namin sa tour namin kinabukasan. So I decided na mag-book ng group tour. Sasali kami sa group tour kasi mas ma-convenient sa part namin kasi hindi namin alam yung lugar. First time namin, tapos gusto ko kasi yung convenient at walang alala. Wala akong iisipin when it comes sa sasakyan pa uwi at papunta. So, ang binook ko is through Klook. Tapos, yung mga tour guide nila, sobrang mababait. Sobrang mababait talaga. Tapos, ang tour na sinakyan namin is Swiss tour. So nagbus kami sa unang araw namin papunta sa Jungfrau Joch. So yun yung top of Europe. Bale, dun yung may snow na nag-20. So etong view na to is papunta pa lang to sa Jungfrau Joch. Ang ganda-ganda na, para na siya kung ano yung nakikita nyo sa postcard, nakikita nyo sa internet. Yun yung makikita talaga sa personal. Sobrang ganda na lugar. Tapos, papunta kami doon, 2 hours pala yung biyahe namin. Instead na matulog kami, buhay na buhay ako kasi ang ganda ng lugar. Tapos dito pala sa Interlaken, ito yung Interlaken, ito naman yung pupuntahan namin kinabukasan. Mas inuna ko yung malayo kasi alam kong mapapagod kami doon. Para makapagpahinga kami kinabukasan yung sa malapit na lang. From Zurich, kasi nasa Zurich pala yung hotel na nabino ko. Zurich, why Zurich? Kasi Zurich is andun lahat yung malalaking company, malapit sa train, malapit sa bus. Mas gusto ko kasi yung convenient para hindi na kami magta-taxi. So sa Zurich ako nag-book ng hotel. From Zurich to Jungfrau Joch, yung may snow, is 2 hours yung biyahe. Tas apan biyahe, yun yung nakikita mong view sa gilid ng kalsada. This place is Interlaken na to. Ito yung parang napagitnaan siya ng 2 lake. Yung Lake of Brains and Lake of Thun. And I'm not sure kung paano siya i-pronounce. Tapos dito may mga paragliding din, may mga basta mga activities dito. Hindi na namin inavail kasi yung 1 araw namin is nilaan ko talaga para hindi ako ngaragbam. Nilaan ko siya sa isang lugar which is yung Jungfrau Joch nga. And dito, yung mga Interlaken lang na pupunta ng Harderkalm is bababa sila dito. And kami naman, diretso kami sa Jungfrau Joch kasi from here Interlaken, may 1 oras pa papunta sa Jungfrau Joch. So malayong biyahe pa. And pagdating namin sa Jungfrau Joch, hindi pa ka talaga mismo na yun yung lugar. Kailangan pa namin mag-cable car kasi yun na yung balista sakyan papunta sa pinakataas na part ng Europe via cable car and train. So let's talk about sa gastos namin. So sa 7 days namin nagala, 2 days Paris, 3 days Switzerland, and 2 days sa Italy. Ang nagastos ko sa pamasahe, sa airfare, sa ticket namin back and forth, then ticket namin sa train, and sa 3 hotel namin per country is nasa 1.4 euro. Talagang pinaglaanan namin yan mag-asawa. Nung bago nagumpisa yung summer dito, may nilalaan na talaga kami para dyan. Kaya naipon siya kasi
nag-plan talaga kami, malayo pa yung trip namin, nakaplano na kami kasi ayaw namin yung naragka sa gastos, tapos ayaw namin yung nagtitipid kasi wala ng budget, kaya nilaanan talaga namin ito. So ang tatlong country, bale yung hotel sa tatlong country, flight, ticket, balikan, lahat-lahat is nasa 1,400 euro. So, yung 1,400 na yan, lahat na yan. So, included na yung hotel sa Paris, hotel namin dito sa Switzerland, hotel namin sa Italy. So, yung mga hotel na binook ko is 3-star siya. Ang pinakamagandang hotel namin is yung hotel namin sa Italy kasi parang 5-star talaga yun. And ang pinakamaliit naman sa hotel namin is yung hotel sa Paris kasi yung binook ko is 4 minutes walk sa mismong Eiffel Tower. Kaya maliit yung room pero maganda. Ang kinagandahan naman nun is location. Ang hotel naman dito sa Switzerland is malaki siya pero nasa tuktok kami 5th floor. And yung gastos naman namin sa gala is nag-book ako through Klook. Makakapili kayo doon ng tour. Ako mas pinili ko yung group tour at may tour guide kasi ayoko yung mahirapan. Gusto ko mag-enjoy sa lugar. Andito pala andito na kami sa cable car. Yung naka-red, yun yung tour guide namin. Ang bait dito, walang scammer, hindi tulad sa Paris ang dami. Dito puro mababait yung mga tao dito. Ni isang scammer, wala kami nakita. Tapos tinutulungan pa kami ng mga tao kasi alam nilang turista kami, hindi kami maalam sa lugar, wala kaming gumagamit pa kami ng Google Maps. Andito pala sa Switzerland, ang hirap lumabas dito pag wala kang internet kasi syempre yung lugar, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya kung ako sa inyo, pupunta kayo, magbili kayo ng SIM card with internet sa Sunrise. Doon kami nagbili. 1 week na yung internet na yon and 3 days na kami, gamit na gamit namin yun. And yan yung ticket namin, papasok. Hindi nyo dapat winawala yan, lalo na yung maliit na ticket kasi iba-barcode nyo yan, palabas and papasok sa lugar. So yung cable car na yan is papunta siya sa tuktok ng bundok, yung maraming snow. And ito talaga yung una kong pinili kasi alam ko na yung isang araw namin is dito lang siya matatapos kasi biyahe pa lang. And gusto ko kasi yung hindi ako nahihirapan, gusto ko yung hindi ako nagmamadali, yung i-enjoy ko lang yung gala namin. Kaya isang araw, isang lugar talaga kasi gusto kong ma-enjoy kasi hindi to araw-araw namin mapupuntahan. So, ang taas ng lugar, pupunta kami doon sa mountain, yung nakikita nyong maputi. Sa group tour na yan, mga kasama namin, mga turista, ibang lahi, mga Arabo, mga Indian, mga Japanese, mga Korean, may din kaming kasama dyan, may AFAM din kasi kaming kasama. Halo-halo kami lang dalawa ng asawa ko yung Pinoy. And sa view pa lang papunta sa mountain, sobrang ganda na. As you can see, ang ganda-ganda talaga. Tapos pupunta kami dyan, nakita nyo yung pinakatuktok, dyan kami pupunta. So bali, that day is ang temperature niya is -20. So ang lamig-lamig talaga. And pagdating namin doon, ito yung makikita nyo. Ang ganda, worth it talaga. Worth it yung gastos. Mapapasabi ka talagang worth it. So syempre snow yan, ang lamig-lamig. So kaming mag-asawa, ang ginawa namin, mag-picture kami ng 3 minutes sa labas. Tapos dali-dali na naman kami papasok kasi sobrang lamig talaga. Pati yung, alam mo yung sipon namin, nanigas siya, naging kugmo pagpasok namin. Tapos yung kamay namin hindi na namin naramdam. Pero aside from that, sobrang happy kami. Enjoy kami sa trip na to. Ito yung the best sa gala namin dito sa Europe. Ito yung pinaka-the best talaga. So, 7 years kaming OFW sa Taiwan, never kami naka-encounter ng snow. Kasi may snow mountain man doon, pero hindi namin napuntahan. Akalain mo yun na dito pala sa Switzerland, dito ko pala siya makikita.
Tapos yan kaming dalawa, nagtitiktok kami niya. Pagtapos namin ng TikTok, tapos nag-aantay kami na magpa-picture kami sa flag na yan. Yeah, patiently waiting. Tapos pauwi na kami, nag-cable car ulit. Siguro mga 4 na oras or 5 kami doon sa taas. Then, syempre, bababa pa, uuwi. Bali, ang tour namin, nag-start siya ng alas 8. Nakauwi kami ng 7:30 sa gabi. And yan na yung view namin pa uwi. Sa mga nagtatanong bakit Switzerland yung napili ko, Paris, why? Italy, why Paris and Switzerland? Itong Switzerland is dream country ko to. Dati-dati pa, nasa Taiwan pa ako. And hindi ko lubos inakala na mapupuntahan naming mag-asawa. Kaya parang ito na din yung yung travel first namin, travel together. So sinulit na talaga namin. And dream country ko din puntahan is Paris, France, Eiffel Tower. Ang sa asawa ko din, yun din yung gusto niya. So yun talaga yung una namin pinuntahan. And pangalawa na tong Switzerland. And yung excitement ko sa Paris, nung nakita ko na, nung nandun na ako sa Switzerland, mas nagdoble siya kasi sobrang ganda ng lugar. At mas lalo na yung nakapunta ako dito sa top of Europe, ito sa Jungfrau. Sobrang ganda niya talaga, as in, mamamangha ka. Lalong-lalo na pag nature lover ka, talagang mapapasabi ka na ang ganda niya sa personal. And ito pala dito sa Jungfrau, dito din pala nagsushooting yung Chloe. Ito yung second day namin. Nagpunta kami sa Lauterbrunnen Village yan sa Switzerland. Maraming falls dyan pag winter. Ang sabi ng tour guide namin, naabot sa 99 na waterfalls. Tapos, pagpunta namin doon, hindi pa siya masyadong nagpapakita. At hindi pa naman talaga todo-todo yung winter doon. Tsaka sa village na to, may sementeryo. Dito ko lang din nakikita yung sementeryo na hindi siya creepy. Walang ka-creepy-creepy. Yun yung falls na ang haba-haba niya, ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ng village na to. Sementeryo to may sementeryo dito sa lugar na to. May clip ako, nag-video ako ng kaunti. Pero hindi ako natatakot kahit magdambay ako doon. Tas ang ganda-ganda dyan ko naramdaman na, I'm here na pala sa Switzerland. Ang ganda niya talaga. Ewan ko, iba yung feeling pag andun ka. Yan yung sinasabi kong sementeryo, tignan nyo naman. Diba, hindi siya nakakatakot. Ang linis-linis pati. O kahit magtambay ako dyan, kahit kakain ako dyan, hindi ako mandidirect. At ito naman, pagtapos namin nagpunta doon sa village, umakyat kami sa Harder Calm. Ito yung view namin, sea of clouds, tas tanaw namin yung Alps, yung snow cap, tapos tanaw namin yung sa kabila naman yung lake. Sobrang ganda din dito. Ang sinagyan namin dyan, pwede pa yung funicular. Yung parang train na mabilis na sa bundok siya, yung binutasan yung bundok. Ganon yung mga style nila dito, binubutasan yung bundok. Tapos gumagawa ng tunnel. Dito naman, pinutasan yung bundok para sa train. At ito yung restaurant sa tuktok naman ng Harder Calm. Ang view mo, yung sea of clouds, yung view sa baba. Kumain kami dito mag-asawa, char. Ito yung experience na hindi ko makakalimutan na kumain kami dyan sa tuktok ng bundok sa Switzerland. At tanaw mo yung snow, tignan mo, tanaw na tanaw nyo. Tsaka may melted cheese sila dito, tapos sinasawsaw yung tinapay. Akala ko masarap yun kasi yung nakikita ko siya sa TikTok. May siya, aftershock na wine. Pero the view, sus, the best. Babalik at babalik ako dito if I will given a chance ulit na babalik dito. Oy, babalik pa din ako.
Hindi siya nakakasawang tignan. Tsaka ang dami-dami pang part sa Switzerland na hindi namin napupuntahan. Yung 2 araw, 3 araw is not enough. Siguro if ako lang, isa 1 week talaga ang ilaan ko dito para maikot ko ang buong Switzerland. Ang ganda dito. Kaso mahal lang talaga siya. Mahal mga bilihin. Tsaka yung tubig nila dito, nagtaka kami bakit kukunti yung tubig sa grocery store. Iniinom pala nila yung tap water. Yung galing sa gripo, kaso syempre hindi tayo sanay, diba? Tsaka sa Italy, ganun din. Sa Paris, hindi kami umiinom doon at we're not sure if malinis ba talaga. Tignan nyo, ang ganda. Pero ilang oras lang kami dito kasi aakyat pa kami ng bundok. Dinaan lang kami ng tour guide namin dito. Bale, nilibre niya lang to na tour na to. Libre lang kasi wala to sa itinerary namin ngayon. Ang bait-bait ng tour guide namin, sobrang bait. Tapos tignan nyo yung view. Talagang mamamangha ka. Puro green. Basta ang ganda niya, ang ganda niya. Sabi nga ng asawa ko, dito sa part daw na to, ramdam na ramdam niya na nasa Switzerland siya. Handa ko din. Kasi matatanaw mo yung falls, tapos yung structure ng bahay, structure ng hotel, yung parang at peace ka, yung utak mo, ang sarap sa feeling. Tapos yung mga nagpa-paragliding, dyan sila dadaan kasi ang bagsakan nila, dun sila maglalanding sa part ng Interlaken, malapit sa parking lot, dyan malapit dyan. Dyan sila maglalanding. Ang dami-dami. Noong unang araw namin, nung nagpunta kami sa Jungfrau, ang dami-dami na paragliding. Just ito yung lake nila. Ang ganda din dito, ang linis-linis ng lake nila, sobrang linis. Tapos may makikita kang swan, pa-swim-swim lang. Siguro pag sa summer, maraming naliligo dito kasi makikita mo yung bato talaga. Tapos makikita mong view na ganyan sa lake, tapos may train. Tapos may mga benches dyan sa gilid. Dyan kami kumakain ng snack ng asawa ko. Well, nag-video ako. Ang ganda, sobrang peaceful talaga. Hindi ka magsasawa. Yung pagpunta mo ng Switzerland, kung tulad ka, yung same ka sa akin na into adventures like hiking, yung hindi ka takot sa heights, ma-enjoy mo talaga. More on lakad dito, lalo na pag-aakyat ka ng bundok. Kaya pag ikaw nature lover, tas pumunta ka ng Switzerland, maiiwan yung heart mo dito kasi ang ganda talaga. Tsaka yung mga bundok nila dito, hindi siya kalbo. Sa Dries kasi dito sa amin sa isla, syempre nadaanan na dito ng wildfire, nakakalbo yung bundok namin dito. Pero maganda siya, iba-iba lang yung beauty nila. Mas gusto ko yung beauty ni Switzerland kasi ang yaman-yaman ng kalikasan dito, sobra. Yung parang nung nagbigay si Lord ng biyaya, sinalo lahat ni Switzerland. Ang ganda mamuhay dito. Kaso ang taas lang siguro ng cost of living dito. Pero why not if I were given a chance na magsettle dito? Ay, papayag ako Kaganda ng lugar. Ang ganda-ganda. Ito lang yung maipakita ko sa inyo pero hindi nabibigyan ng justice sa camera yung ganda ng Switzerland. Sobrang ganda niya talaga. Hindi lang hype-hype yan. Pag nag-visit kayo dito, masasabi niyo na tama nga si MJ. Yung mabubusog lang yung mata mo. Well, nakatingin ako dyan. Nag-take din ako ng videos kasi syempre memories. Tas isisend ko din kay mama. Etong video na to, yung vlog na to, i-upload ko siya sa YouTube ko kasi sa magiging future na mga anak ko, makikita nila, ito pala yung Switzerland, puntahan ko din kasi sa video ng mama ko, ang ganda-ganda, ganun. Wala na akong pakialam kung 3 tao lang yung manonood dito. I-treasure ko to as
souvenir and memories ko sa gala namin sa Switzerland. Dito na, hanggang dito na lang. Enjoy the rest of the video. Maganda pa yan. May mga 3 minutes pa. Bye guys! Ay, gagawa pala ako ng vlog sa Paris kasi naka-landscape kasi yung ibang mga video, tapos naka-portrait yung iba. Itong sa Switzerland Botet may nakuha akong landscape. And sa Paris naman, akala ko kasi TikTok lang. Tsaka nung nasa Switzerland na ako, tumawag bigla si mama, mag-video daw ako, send ko sa kanya. Doon ko pa na-realize na kailangan ko pala mag-video. So yung video sa Paris, ibang vlog na lang yun. Tapos yung video sa Italy, ibang vlog na lang din. Tapos ito sa buti nga sa Switzerland, nakakuha ko ng mga landscape. Ang ganda talaga dito. And if you're planning, lalo na sa mga Schengen visa holder na tulad namin na nagtatrabaho sa Europe, pwede pa kayong makagala. Not unless okay pa yung hindi pa siya expire yung visa ninyo. And sa mga may residence card permit naman na narelisan dito sa Greece, you can travel the iba't ibang country sa Europe. Pwede na kasi yun yung ginamit ko. And sa immigration pala, normal lang talaga na tanungin ka ng officer. Kasi sa case namin mag-asawa, residence card permit holder ako and Schengen visa holder si Hubs. Tapos hinarang kami ng immigration officer, tinignan yung ID ko, and syempre confirm kung ako ba talaga yun. Tinignan pati yung dala kong cash. Ang dala ko namang cash in case of emergency is 500 euro. Tas ang suggestion ko sa inyo is magkuha kayo ng visa card ninyo kasi more on tap-tap ako, lalo na iba yung pera dito sa Switzerland at yung visa na nagko-convert kasi yung visa ko into currency sa lugar kung saan ako, kaya walang problema. Pati sa Paris ng tap-tap lang ako, lalo na doon kasi ang daming scammer sa Paris talaga, mga bata pati ang scammer doon. Sa Italy naman, winarningan lang kami ng receptionist kasi din daw maraming pickpocketers. And dito sa Switzerland so far, wala kaming na-encounter na scammer. Puro mababait yung tao, pati yung tour guide namin, sobrang bait talaga. Kaya amazed ako sa lugar na to, pati sa mga tao nila. Meron man siguro pero wala kaming na-encounter sa trip namin. 3 days kami dito nagstay. Wala kaming na-encounter. So that's it for today. Bye guys! See you next vlog. Bye-bye!